Okay, part 2 naman tayo. Process ng housing loan. For reference guys, yung next step po kasi after down payment is the housing loan. So, hindi na po natin siya uulitin dito. Diniscuss ko na po siya last vlog. Anyway, during your down payment period, around 6 months to 1 year po bago tayo matapos mag-down payment, ideally, nag-a-apply na po kayo for a home loan. Hindi yung alanganin na 1 month na lang or 2 weeks na lang patapos ka na mag-down payment, saka ka palang mag-a-apply ng housing loan. 6 months to 1 year po para by the time na matapos yung down payment natin, meron na po tayong nag-aantay na loan approval. And diretso na po kayo agad ng monthly kay bangko. So, mas maganda po yun and mas mapapabilis din po yung turnover natin. So, ano yung standard process po for housing loan? Number 1 is pre-evaluation. Kung tayo po ay developer assisted, ginagawa na po ito ni company as early as reservation. And also, kung magaling din po yung kausap nyo na agent, sa kanya pa lang guys, hindi ka pa nagre-reserve, alam niya na agad kung mataas ba yung chance mo ma-approve kay bank. Or medyo alanganin kasi ganito, ganyan. Next vlog, guys. I-discuss ko po kung ano yung updated parameters ni bank. Ano yung tinitignan ni bank kay client kapag nag-a-apply sila ng housing loan. Age, income, marital status, lahat yan kasama. Anyway, yung next step po after pre-evaluation is submission of latest or updated requirements. After that, next naman po ay phone interviews. Kung developer-assisted po yung housing loan natin, yung bank approval department po muna ni developer yung unang tatawag sa inyo to confirm kung nagkaroon ba kayo ng changes sa information nyo during your down payment period. Ano ba, nagpalit ba kayo ng civil status? Nagbago ba kayo ng address, ng work, tumaas ba yung salary mo, etc. Tapos, i-orient din po nila kayo sa next step. Sasabihin nila, si bank naman po yung next na tatawag sa inyo, so kailangan nyo pong sumagot ng unknown number. Kasi possible po na si bank na yung tumatawag sa inyo. Heads up guys, hindi po nagte-text sila bank bago sila tumawag. And also, hindi rin po sila nagsasabi kung kailan sila tatawag. Pero, tatawag lang po sila within banking hours. So, Monday to Friday, 8 a.m. hanggang 5 p.m. And also, pwede naman po kayong mag-request ng time sa kanila kung anong oras lang po kayo available para sumagot ng calls. Kasi understandable naman po na meron din kayong trabaho and hindi all the time kaya nyong sumagot ng tawag. Ito po yung maganda kapag developer-assisted yung company. Kasi pwede po kayong mag-request kay developer na pakisabi naman kay bangko, 11 a.m. to 1 p.m. lang ako pwede tawagan. Pag retail housing loan kasi, ibig sabihin, ikaw po mismo yung mag-a-apply ng sarili mong loan kay bank. Wala po kayong makukuhang ganitong assistance from the developer side. Kasi hanggang down payment lang talaga sila eh. So, all matters po after down payment, ikaw lahat yon. Ikaw ang maglalakad ng papers, ikaw ang magko-collate ng requirements, lahat ng legwork, ikaw din. Kapag hindi ka pumasa sa first attempt mo kay ganitong bank, kailangan mong umulit ng another loan application sa ibang bank. So, back to zero ka na naman. And also, guys, tandaan nyo, may added pressure pa yon kasi pwede pong makancel yung unit nyo kapag masyado nang matagal, hindi ka pa nakakapag-loan release. So, ayun, take that into consideration as well kapag pumipili po kayo ng developer. If wala po kayong contact sa bangko and wala rin kayong kilala na marunong mag-apply ng housing loan, baka mas okay po for you kung sa developer-assisted na lang kayo kukuha ng property. Anyway, ang haba ng segue natin. During the phone interview, wag po kayo masyadong kakabahan. Iko-confirm lang naman po ni bank yung mga details na dineclare natin dati. Saan ka nag-work? Magkano yung salary mo? Ilang taon ka na ba? Saan ka nakatira? Mayroon ka bang existing loan? So, more on personal details po yung mga itatanong nila sa inyo. For my international clients, ang tatawagan po ni bank for CI is kung sino po yung official representative natin. So, kailangan po aware si AIF dito kasi kailangan po nilang sumagot ng tawag. Kapag unresponsive po si AIF, mataas yung chance natin ma-decline sa bank. So, sayang naman po, 'di ba? Qualified kayo as buyers pero dahil unresponsive si AIF, ayaw niyang makipag-coordinate, siya pa po yung naging reason kung bakit kayo na-decline sa bank. Also, kailangan niyo din pong i-brief si AIF kasi hindi pwedeng magkakaiba yung sinasabi niyo. For example, sinabi mo nasa Canada ka. Tapos, itong si AIF, ang sinabi niya nasa Afghanistan ka daw. So, dun pa lang, interview pa lang, negative na agad kayo kay bangko. Basta guys, as long as confident kayo makipag-usap
and consistent naman lahat ng sagot natin, wala po dapat kayong magiging concern. So, relax lang po kayo pag tumawag si bank. Pero wag naman pong masyadong relax, no? Meron kaming kilala, i-share ko sa inyo. Yung AIF niya, yun yung tinawagan ng bangko. Ang concern is, during CI, parang dinog show daw nung AIF, yung phone interview. So, tawa pa siya ng tawa. Hindi niya mag-grasp kung gaano kaseryoso yung phone interview. So, ayun, na-decline sila ni bank. Guys, you have to remember na tayo po ang nanghihiram kay bangko. Hindi po nila responsibility na pautangin tayo. Kung interview pa lang, guys, hindi na tayo seryoso, then how can we expect na magtitiwala po sa atin si bank enough para pahiramin tayo ng millions? So, my advice po is, number 1, chill lang po kayo, relax. Number 2, kung meron po silang hiningi na additional document or additional requirement, i-provide na lang po natin para hindi na po lalong ma-delay yung process. Number 3, kapag tumawag po sila sa inyo, let's stay professional. Hindi po tayo nakikipag-usap sa tropa or sa barkada. And lastly, habaan po natin ang pasensya. Huwag po sana tayong masungit kapag ka nakakailang tawag na sila and paulit-ulit yung questions or iba-ibang tao po yung nakakausap natin. Normal lang po yun. Kasi iba-ibang departments po ang involved dito sa loan application and hindi lang naman po isang tao ang nag-handle ng process. After the phone interviews, yung next step po sa CI is yung home visit or field interview. For this one, guys, pumupunta po sila bank sa bahay natin to conduct a face-to-face interview. Again, the purpose is to check kung consistent ba lahat ng sagot natin. Similar with the phone interview, hindi rin po nag-a-announce si bank kung kailan sila pupunta doon sa address na pre-provide natin. Ang sasabihin lang po nila is possible this week may pumunta or possible next week may pumunta, pero hindi rin po sila nag-a-announce kung anong oras. If ever wala kayo sa bahay, kunwari nasa work kayo, ang tatanungin po ni bank is kung sino yung tao sa bahay nyo that day. Or minsan, pati po yung mga kapitbahay. Based on experience, very basic lang din naman po yung mga tinatanong ni bank kapag nagsi-CA sila sa field. For example, nakausap nila yung kapitbahay nyo. Totoo po bang merong Romina Babijes dito na nakatira? Sa tingin nyo ilang taon na kaya siya? May idea po ba kayo kung anong work niya? Gaano nyo na po siya katagal na kapitbahay? So on and so forth. So kung kayo po ay nag-o-office, ang suggestion ko is bilinan nyo na po yung mga tao sa bahay nyo. O mommy, daddy, possible po this week may pumunta na taga-bangko. Hindi lang natin sure kung anong araw, pero kung sino yung madatnan dito, ito po yung sasabihin nyo. For my OFW clients, you've guessed it, si representative po ang pupuntahan ni bangko for CI. Aside po sa field interview, during CI, nagkakonduct din po si bank ng employment verification. Usually, si bank, tumatawag lang talaga sila sa company to confirm your employment. Minsan nga, email lang eh. Although, there are times na kapag hindi po masyadong kilala yung company kung saan tayo nagwo-work or medyo doubtful po si bank sa employer natin, minsan pumupunta talaga sila sa office nyo to confirm your employment details. Totoo po ba na dito talaga nagtatrabaho si Romina Babijes? Ano yung position niya? Magkano yung salary niya? Totoo po ba na 3 years na talaga siyang working dito? Etc. Yun po yung mga common questions nila during your employment verification. Also, part din po ng CI is titignan nila kung meron ka bang hit sa CMAP. After ng CI, ang next step po natin is mag-antay. Normally, ang processing time po talaga ni Bangko for loan application, assuming na complete na yung requirements ni client, lumalabas din po agad yung result nila bank in 1 to 2 weeks time. Ang possible results po natin ay approved. Ito yung best case scenario, of course. Ito yung pinakagusto nating lahat. Approved. Pwede ring may findings. Kapag sinabi po nating findings, ibig sabihin, binalik ni bank yung account kay developer. Pag ganito, may chance ka pang ma-approve. Hindi ka pa totally declined kay bank. Example po ng findings could be, hindi mahanap ni bank yung address nyo. Hindi mahanap ni bank yung office ng company nyo. Hindi matawagan si representative. So, pag ganito, pwede pa natin magawan ng paraan. Kailangan nyo lang pong gawin yung sinasabi ni bangko. And then, yung last result po na pwedeng ibigay sa atin ni bank
is rejected or declined. Normally, sila po yung mga may hit sa CMAP or yung mga may adverse record. For example, foreclosed properties, repossessed cars, canceled credit cards, what else? Delinquent debts, mga utang na hindi binayaran, so on and so forth. Or may discrepancy na nakita si bangko. For example, nahuli niya po kayong nagsinungaling. Kunwari, sinabi mo single ka. Pero upon CI, nalaman po ni bank na married ka pala. So pag ganito, may options pa rin naman po tayo kapag na-reject kayo ni bank. Although very limited na nga lang yung pwede nating gawin. But that's a whole different topic. Let me know if gusto nyo rin gawan ko ng content. Hindi ko na po siya i-discuss dito. Baka abutin tayo ng 1 oras. Lastly, ang processing time po talaga ng banks for loan application is averaging from 2 to 4 months. Pwedeng mas mabilis, pwedeng mas matagal. Madami kasing factor kaya tumatagal ang loan application. Pero yung pinaka-common po is mabagal mag-submit ng requirements si client or pautay-utay siya magpasa. So, payslip muna ngayon, next month COE, tapos yung ITR after 3 weeks. So, pautay-utay yung pag-submit ng requirements. Pero, sabi ko nga po kanina, once complete na po yung requirements natin, sa part naman po ni bank, around 1 to 2 weeks lang, nagbibigay na po sila ng result ng CI nila. Once approved na po kayo kay bank, mag-i-email po sila sa atin to confirm yung details ng loan natin. That email should include kung magkano po yung na-approve na loan amount, ilang years ang na-approve na loan term, gaano katagal ang fixing period, and magkano yung offer nila na interest. Once you receive this email, saka lang po tayo pwedeng mag-request ng changes sa offer ni bank. Sa madaling salita po guys, saka lang po tayo pwedeng makipag-negotiate ng terms kay bank once approved na tayo sa loan. Hindi po before or during CI. Pagkatapos po ma-secure ni bangko yung mga necessary documents sa side ng developer, yung requirements na kailangan isubmit na developer kay bank, the next step would be loan signing. Mag-i-email po si bank sa inyo for the schedule, process, and requirements na kailangan yung dalhin for the loan signing. After that, mamimili po kayo ng preferred branch nyo. For example, na-approve po kayo kay BDO, tapos may BDO po sa kanto nyo. Pwede nyo pong i-request na doon na lang kayo sa branch na yon mag-loan signing. During the loan signing, mag-o-open na rin po kayo ng bank account sa kanila para doon po nila ibabawas yung monthly amortizations natin, whether through auto debit or post-dated checks. And then, after loan signing po, and tapos na rin kayo mag-open ng bank account, nabigyan na rin po kayo ng schedule for the monthly payments, makaka-receive po dapat si developer ng letter of guarantee galing kay bangko. Suppose okay na. The next step po would be loan release or loan takeout. Mag-i-email po sa inyo si bank to confirm the loan takeout, and once you receive that, pwede na po kayong mag-start ng monthly amortization sa kanila. So that's it for our vlog today. I know medyo TMI, pero I hope po may bago kayong natutunan sa akin today. And if you like this video, please consider liking and subscribing kasi yung next vlog po natin is about paano po masakay bank and yung promise ko nga sa inyo na Documents 101. Also, if you are interested to inquire, let me know guys. Marami po tayong property sa buong Pilipinas from Luzon to Mindanao. You can contact me on Facebook, Viber, and WhatsApp. We can also schedule a site visit. Once again, this is Romina and thank you po for watching. Bye!